Naniniwala ba kayo na walang sekreto ang hindi nabubunyag? Sinasabing hindi mo lubusang makikilala ang isang tao kung hindi mo ito makakasama ng matagal. Magandang araw, Kuya Chris. Ganoon din sa mga kaistorya na walang sawang nakikinig at sumusuporta sa inyong programa. Ako po si Dino. Hindi ko tunay na pangalan. 45 taong gulang at kasalukuyang nakatira ngayon dito sa Negros Occidental. Ang kwentong aking ibabahagi ngayon ay patungkol sa totoong karanasan ni Lola Karing nung siya ay dalaga pa lamang. Nagkaroon daw siya ng kinakasamang aswang na naglihim ng tunay na pagkatao upang matipuhan o masuklian ni Lola ng pagmamahal ang inaalok nitong pag-ibig. Taong 1960, sa bayan namin dito sa Negros Occidental ay laganap ang aswang. Tahimik lamang ang mga ito na nakikisalamuha sa mga tao, lalo na kung umaga. Sa pagkagat naman ng dilim ay sindak ang siyang namumutawi. Ang bawat tahanan ay kakikitaan mo ng mga asin na nakapalibot sa paligid at may mga bawang na nakasabit sa mga bintana at pintuan. Nang panahong iyon ay liblib pa ang mga lugar at hindi pa ganoon karami ang mga taong naninirahan dito. Maraming mga aswang ang dumadapo sa mga bubungan at walang awang pumapatay ng mga taong walang kalaban-laban. Lalo na yaong mga taong naaabutan sa daan kung lulukob na ang dilim. Noon ay nagkalat ang mga albularyo rito sa aming lugar na siyang nagiging sandigan ng mga tao. Sila kasi ang may mga malalalim na kaalaman patungkol sa mga lihim na karunungan. Alam din nila kung tunay na tao o aswang ba ang kanilang nakakasalamuha. Isang araw, habang abala na nangangahoy si Lola Karing sa gubat, ay may estrangherong tunog siyang narinig. Isang dumadaing na lalaki na sa pakiwari niya ay nahihirapan. Sinundan niya ang boses na yon habang nakataas ang kanyang dalang itak. Handa niya itong itaga kung isang panganib man ng kanyang masusumpungan. Napansin niyang tila naroon sa loob ng nakaukang malaking ugat ng puno ang pinanggagalingan ng tunog. Mistulang kuweba ang butas na iyon na madilim sa loob. Kinabahan si Lola dahil baka ay may isang mabangis na hayop ang lalabas mula roon. Naglakas pa rin si Lola ng loob na silipin ang butas na iyon hanggang sa napaatras na lamang siya at napaupo sa lupa. Dahil may nakita siyang mga nagbabagang mata na nakatingin sa kanya mula doon. Agad na tumayo si Lola at nagsusumigaw dahil sa labis na takot at binalak niya pa ang kumaripas sana ng takbo. Ngunit kinapitan ng kung sinong naroon sa butas ang kanyang paa kaya muling napasubsob si Lola sa mga dahon. Nagpumadyak siya upang mabitiwan ang kanyang binti, ngunit malakas ang pagkakakapit sa kanya. Nang tingnan ni Lola kung sino ang humahawak sa kanyang paa, ay mas natuliro ito dahil nasilayan niyang duguan ang kamay ng nakahawak sa kanya. Maya-maya lang ay lumabas mula roon sa madilim na butas ang isang sugatang lalaki. Humihingi ito ng tulong at halos ay mawalan na ng malay. Dahil likas sa aking lola ang pagiging maawain, ay agad niyang tinulungan ng lalaking iyon. Pinunit ni Lola ang laylayan ng kanyang palda at itinali niya ang tela sa itaas na bahagi ng malaking sugat ng lalaki. "Bakit ka puro kalmot at sugat? Napakawalang hiya naman ng mga taong gumawa sa iyo niyan." Tanong at usal ni Lola sa lalaki. Pansin niya kasing hindi normal ang mga natamong sugat ng lalaking iyon. Binugbog ako ng mga lalaking nakasalubong ko." Agad na tugon ng lalaki at nagpakilala kay Lola sa pangalan na Abner.
Si Abner ay mukha naman daw na mabait at matikas ang pangangatawan. Matangos ang ilong nito ngunit walang guhit o walang parang kanal ang pagitan ng kanyang ilong at kanyang labi. Gayunpaman ay hindi pa rin maikakaila ang nakabibighani nitong karisma. Nagpakilala na rin si Lola Karing ng kanyang sarili sa lalaking iyon. Napagpasyahan ni Lola na akayin si Abner pa uwi sa kanilang bahay upang alagaan at ipagamot sa albularyo niyang ama. Imbis na kahoy ang dala ay isang lalaki ang kanyang naiuwi. Hindi naman napagalitan si Lola Karing ng kanyang ina, bagkus ay sinalubong pa siya nito at tinulungang akayin ng sugatang lalaki. "Tulong, Nay! Tay, tulungan niyo ako!" Tawag ni Lola sa kanyang magulang habang paika-ika siyang naroon sa labas. Agad naman siyang nakita ng kanyang nanay kung kaya ay tinulungan siya nitong akayin ng lalaki. "Sino ba ang lalaking to? At ano ang nangyari sa kanya?" Tanong ng ina ni Lola habang tinutulungan nilang akayin ng lalaki. "Nakita ko po siya roon sa gubat, Nay. Nandyan po ba si Itay para matulungan niya tayong magamot ang lalaking to?" Sambitla at tanong ni Lola. "Naroon siya sa loob nagpapahinga." Hindi na nila inabala ang albularyong tatay ni Lola. Patuloy lang nilang dinala si Abner patungo sana sa loob ng bahay, ngunit pinigilan sila ni Abner sa paghakbang. Nakatitig siya sa bawang na nakasabit sa pintuan ng bahay nila Lola. Takot na takot ang ekspresyon ng mukha nito na wari bang nanghihina. "Aswang ang lalaking yan. Bitiwan ninyo ang halimaw na yan." Biglang lumabas sa pintuan ng tatay ni Lola. Bitbit ang isang botelya ng langis. Kumukulo ang langis na nangangahulugang may aswang na malapit sa kanila. Dahil doon ay agad na bumitaw ang nanay ni Lola sa lalaki, habang si Lola naman ay nananatili pa ring akay-akay si Abner. "Tay, kailangan niya ng tulong natin. Hindi siya aswang," giit ni Lola. Lumapit sa kanila ang tatay nito, bitbit ang bote ng lanang walang humpay na kumukulo. Nang mas lumapit pa ang albularyo kay Abner, ay mas bumilis sa pagkulo ang lamang nasa loob ng bote. Nanlaki ang mata ng tatay ni Lola at masama nitong tiningnan si Abner. Bakas sa mukha ni Abner ang pagkabalisa. Nangihina man siya, ngunit pinilit niya pa rin ang makatindig ng maayos at paika-ikang tumakbo palayo kina Lola. Nagtalo si Lola at ang kanyang ama. Iginigiit ni Lola na hindi aswang si Abner. Kahit anong pangungumbinsi man ang gawin ng albularyong tatay ni Lola, ay hindi pa rin naniniwala si Lola na aswang si Abner. "Tay, kung aswang man siya, di sana'y pinatay na niya ako at kinain ng lamang loob ko, di ba?" Depensa ni Lola. Namulat kasi siya sa akalang masasama ang lahat ng aswang, at dahil nga sa may katigasan ng ulo ni Lola, ay hinayaan na lamang siya ng kanyang ama sa mga gusto nitong paniwalaan. Dumating ang pagkakataon na ginabi ng uwi si Lola galing sa kanyang mga kaibigan. Habang tinatahak niya ang makipot na daang pumapagitna sa kagubatan, ay napansin niyang may kung anong sumusunod sa kanya. Ang mga sanga ng puno ay naglalawis-wisan at kung minsan ay kumakaluskos ang dahon sa gilid ng daan. Wari bang may kung sino ang sumusunod sa kanya. Nagmasid si Lola sa kanyang paligid. Huminto siya sa paglalakad na siyang ikinatigil din ng mga kaluskos. Lumingon si Lola sa kanyang likuran at inilibot ang kanyang paningin. Nang mapansing wala namang kakaiba ay doon na niya binilisan ang kanyang paglalakad at kalaunan ay tumakbo na. Hindi pa man nakakalayo ay isang kakaibang nilalang ang tumalon mula sa puno at humarang sa daraanan ni Lola.
Kulay itim ito at ang katawan ay puro balahibo. Ang mata ng nilalang na iyon ay kulay pula, habang nanlilisik na nakatingin kay Lola. Mahahaba ang kuko ng nilalang na iyon, habang ang mga ngipin ay tila pangil na mahahaba rin. Waring gutom na gutom ito at nagnanais na masakmal si Lola. Sumigaw si Lola ng napakalakas ng tulong at sinabing may aswang. Walang ibang nagawa si Lola kung di ay ang sumigaw at humingi ng tulong. Nung akma ng susunggab sa kanya ang aswang, ay napapikit na lamang si Lola at inakalang iyon na ang katapusan ng kanyang buhay. Mabuti na lang ay may isang lalaki ang biglang sumuntok ng malakas sa nakakikilabot na mukha ng aswang. "Wag na wag mo siyang sasaktan." Sambit ng lalaki na pamilyar kay Lola ang tinig. Nang dahil sa liwanag ng buwan ay nasilayan ni Lola ang wangis ng lalaking yon. At doon niya nakumpirmang si Abner ang lalaking nagsalba sa kanyang buhay. Lubos ang paghanga ni Lola kay Abner habang patuloy itong nakikipaglaban sa aswang. Sa kahuli-hulihan ay si Abner ang nagwagi sa laban, habang ang aswang naman ay hinang-hina na tumakas. Labis at walang humpay na pagpapasalamat ang ipinaramdam ni Lola kay Abner, at ginawaran niya pa ito ng isang halik sa pisngi. Upang matiyak na ligtas na makakauwi si Lola, ay pasikreto raw na inihatid ni Abner si Lola. Nang makarating sa bahay nila Lola ay hindi na nagawang magpakita ni Abner sa magulang ni Lola dahil baka ay magkagulo lamang. Dahil sa pangyayaring iyon ay mabilis na nahulog at nagtiwala si Lola kay Abner. Buo ang paniniwala ni Lola na hindi aswang si Abner dahil nakita niya ito kung paanong nakipaglaban. Nasaan yung tao si Abner nang nakipaglaban ito sa isang aswang, kaya naniniwala si Lola na hindi siya nagkakamali ng akala. Naging madalas ang paglabas ni Lola kahit gabi na. Tinatakasan niya ang kanyang magulang. Dumadaan siya sa bintana ng kanyang kwarto habang si Abner naman ay nakaabang at hinihintay siya sa ibaba. Buong akala ng magulang ni Lola ay naroong natutulog lamang ito sa loob ng kwarto. Wala silang kaalam-alam na halos gabi-gabing lumalabas si Lola kasama si Abner. Nawala ang takot ni Lola sa mga aswang. Simula kasi nang nakilala niya si Abner ay parang kinatakutan na rin siya ng aswang. Pakiramdam tuloy ni Lola ay nahanap na niya ang lalaking handa siyang ipagtanggol palagi. "Mahal kita, Karing. Mas nahuhumaling ako sa iyo higit pa sa mga dugo at lamang loob ng tao." Turan ni Abner. Nagulat si Lola sa kanyang narinig. Anong ibig mong sabihin?" Nagugulumihan ang tanong ni Lola. "Ang ibig kong sabihin, mahal na mahal kita. Ikaw lang ang laman ng puso ko at palagi kitang ipagtatanggol, ikamatay ko man at ikaubos ng aking dugo." Wika pa ni Abner. Napahalakhak na lamang si Lola sa kanyang narinig. Hindi niya inaasahang marunong din palang magbitaw ng mga ganoong linya ang lalaking yon. "Mahal din kita, Abner." Sagot naman ni Lola. Ang pangyayaring yaon ay nasundan sa paglapat ng kanilang mga labi. Nang gabi ring iyon ay naging ganap na magkasintahan ng dalawa. Ngunit hindi rin nagtagaling nalaman ng ina at ama ni Lola ang mga sekreto na ginagawa nito tuwing gabi. Nag-init ang ulo ng ama ni Lola nang mapag-alamang nakikipagkaibigan si Lola sa isang aswang. Labis ang kanilang pag-aalala dahil baka isang araw ay bigla na lang saktan ng aswang si Lola
at gawing pagkain. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na layuan mo ang lalaking yon? Dahil isa siyang aswang. Matagal na akong nakatira dito sa lugar natin at alam ko ang pagkakaiba ng aswang at tao. Singhal ng tatay ni Lola. Dahil doon at sa sobrang galit ay pinagbawalan nito si Lola na lumabas, lalo na kung gabi. Dahil doon ay nalungkot si Lola at nangulila kay Abner. Simula nang hindi makalabas si Lola ay palagi nang inaaswang ang kanilang bahay. Halos gabi-gabi ay napapansin nilang may aswang na bumibisita sa kanilang bubungan. Kung minsan pa'y nangangatok ito ng bintana at pinto. Nung una ay pinagbuksan ni Lola ang katok sa kanyang bintana sa pag-aakalang si Abner iyon. Ngunit nagulat siya dahil isang aswang pala. Sa kagustuhan na mailigtas ang kanyang sarili, ay nagawa niyang mahiwa ng kutsilyo ang mukha ng aswang na yon. Isang umaga, ay pinayagan na rin si Lola na lumabas sa kanilang bahay, ngunit tuwing may liwanag lamang ng araw sa labas. Sinamantala ni Lola ang pagkakataong iyon upang hanapin si Abner. Ngunit hindi niya na ito mahanap. Hindi niya alam kung bakit hindi niya nakikita si Abner sa kanilang lugar tuwing umaga. Mas nalungkot si Lola at inisip niya na baka ay tuluyan na siyang kinalimutan ni Abner. Halos gabi-gabi na kung umiiyak si Lola dahil sa pangungulila sa taong mahal niya. Humihinto lang siya sa pag-iyak tuwing gabi kapag may aswang na bumibisita sa kanilang bahay. Hindi na sila gaano na nakakatulog tuwing gabi dahil naging paboritong pasyalan na yata ng aswang ang kanilang bahay. Nagtataka na rin ang albularyong ama ni Lola kung bakit tila nawiwili ang aswang na nagpapabalik-balik sa kanilang bahay. At isang gabi ay naglakas ng loob na lumabas ang tatay ni Lola. Hinamon niya ng patayan ng aswang. At ayon kay Lola ay may anting-anting daw ang tatay niya kaya hindi ito malapitan ng mga aswang. Hanggang sa dumating ang pinakahihintay na araw ni Lola. May kung sino ang bumato sa kanyang bintana. Nang silipin niya iyon mula sa maliit na siwang, ay nakita niyang iyon ay si Abner. Nanumbalik ang saya ni Lola at labis siyang nanabik na mayakap ang kanyang kasintahan. Nang gabing iyon ay napagpasya nila ang magtanan at magpakalayo-layo. Walang pag-aalinlangan na sumama si Lola kay Abner. Tumira sila sa loob ng liblib na kagubatan at doon ay masayang namuhay. Nung una ay naging maayos ang kanilang pagsasama. Ngunit nang tumagal ay nagkaroon na si Lola ng hinala. Napansin niya kasing walang asin at bawang sa bahay ni Abner. Kaya kung magluluto si Lola ay hindi malasa ang kanilang nauulam. Gustong-gusto ni Abner ang mga matatabang na pagkain, samantalang si Lola ay hindi na makakain ng maayos. Sinabi na ni Lola kay Abner ang problemang yon, ngunit nagagalit lamang sa kanya si Abner kapag binabanggit ni Lola yon. Bakit ba kasi ayaw mong bumili ako ng asin at bawang doon sa palengke? Tanong ni Lola kay Abner. Allergy ako sa mga ganoong sangkap. Gusto mo ba akong patayin? Tugon naman ni Abner at pilit nitong inililihis ang usapan. Paano na kung aswangin tayo? Wala tayong pangontra. Usal ni Lola, ngunit pinagtawanan lamang siya ni Abner. Para namang hindi mo ako kilala. Nakalimutan mo bang ako ang nagligtas sa'yo nang may aswang na umatake sa'yo? Wika ni Abner. Naalala ni Lola na kaya nga pala ni Abner ang makipaglaban sa mga aswang, kaya hindi ito nangangamba sa mga aswang. Isang gabi
ay inabutan na si Lola ng dilim bago siya makauwi sa kanilang bahay. Nang marating niya ang tirahan ni Abner, ay nagtaka si Lola kung bakit patay ang ilaw ng kanilang bahay. Buong akala ni Lola ay wala si Abner sa loob at baka ay umalis muna ito. Kaya naman ay nagpatuloy na lamang si Lola sa paghakbang papasok. Nang buksan na niya ang pintuan, ay bumungad sa kanya ang hubot-hubad na si Abner. Nakaluhod ito habang tila may kung anong dinadasalan sa kanyang harapan. Isang langis na umuusok ang inaamoy ni Abner habang ang katawan nito ay pawis na pawis. Marahang humakbang si Lola palapit sa kanyang kasintahan. Akma na sana niyang hahawakan ang balikat ni Abner, ngunit agad na nagpalit ng anyo si Abner bilang isang aswang at tumalon sa bintana. Nagulat si Lola sa kanyang nasaksihan. Hindi niya akalain na aswang din pala ang kanyang kasintahan na si Abner. Bumilis sa pagtibok ang puso ni Lola at ng mga oras na iyon ay hindi niya na alam ang kanyang gagawin. Nabitawan niya ang supot na pinaglalagyan ng kanyang mga pinamili sa palengke. Agad na kinuha ni Lola ang gasera at lumabas siya sa bahay upang sana ay umuwi na pabalik sa kanyang magulang. Labis na nagsisisi si Lola dahil sinuway niya ang kanyang ama. At nang tinatahak na ni Lola ang daan ay isang aswang ulitang humarang sa kanya. Sa muling pagkakataon ay dumating na naman si Abner at kinalaban nito ang isang aswang. Pinababalik ni Abner si Lola sa loob ng kanilang bahay dahil ligtas doon at agad namang tinalima ni Lola ang utos ng kasintahan. Napadaing si Abner ng aray dahil kinagat ito ng aswang sa kanyang liig. Nang oras na iyon ay mukhang talo si Abner at higit na mas malakas sa kanya ang aswang. Sumigaw si Lola at inutusang magpalit ng anyo si Abner. Nagkatitigan sila ni Abner at kaagad ngang nagpalit si Abner ng anyo bilang aswang. Sa pagkakataong yun ay mas lumakas si Abner at nagawa niyang magapi ang aswang. Isang aswang pamula sa itaas ng kahoy ang sumunggab kay Abner. Sa bilis ng galaw at lakas ng pandinig ay nagawa ni Abner na salagi ng matalim na kuko ng aswang gamit ang kuko niya rin. Mainit na naglaban ang dalawa. Sa sobrang galit ni Abner ay nagawa nitong ilagan ng lahat ng atake ng aswang. Hindi man lang siya nasugatan, samantalang ang kanyang kalaban ay marahan ng nanghihina. Puro sugat na rin ang isang aswang. Kalaunan ay napatay rin ni Abner ang aswang na yon. Gulat na gulat si Lola sa kanyang nasaksihan. Hindi niya alam kung dapat ba siyang matuwa dahil nanalo si Abner sa labanan ng mga aswang, o dapat ba siyang malungkot dahil nakumpirma niyang isang aswang ang lalaking kanyang iniibig. Nang mapatay ni Abner ang mga kalaban, ay agad naman itong lumapit kay Lola at nagpalit ng anyo bilang isang tao. Bahagyang napaatras si Lola ng sandaling yon sapagkat natatakot siya na baka ay saktan siya ni Abner. Kanina pa kita hinihintay. Mabuti at nakauwi ka na. Balak pa sana kitang sunduin sa pamilihan upang tiyakin na ligtas kang makakauwi pabalik sa akin. Wika ni Abner. Nakatingin lamang sa kanya si Lola at walang kibo. Balisa rin si Lola ng mga oras na iyon. Medyo natakot siya kay Abner dahil nalaman niyang hindi yun normal na tao. Nalaman ni Lola na susunduin pala sana siya ni Abner kaya ito nagpalit ng anyo at tumalon sa bintana. Ngayong alam mo na ang tinatago kong sekreto. Patatawarin mo ba ako? Malaya ka nang pumili. Umalis ka kung gusto mo nang makipaghiwalay sa akin. Karagdagang usal ni Abner.
Hindi inakala ni Lola na tapat pala talaga ang pagmamahal ni Abner sa kanya. "Nagsinungaling ka sa akin," sambit ni Lola. Nanginginig ang boses nito, dala ng pinaghalo-halong takot at lungkot. "Itinago ko ang tunay kong pagkatao dahil alam kong hindi mo ako magugustuhan kapag nalaman mo kung sino talaga ako. Kung noong una pa lang ay naging tapat ako sa'yo, paniguradong hindi mo ako pagkakatiwalaan at panigurado rin na matatakot ka sa akin. Natatakot ako na baka ay hindi mo na ako mahalin pabalik." Usal ni Abner. Subalit umiling-iling lamang si Lola. Dahil sa tagpong iyon ay hindi na nagawa ni Lola na tanggapin ang tunay na pagkatao ni Abner. Iniwan niya ang kanyang kasintahan na aswang at nagpasyang bumalik na lamang sa magulang nito. "Karing!" Tawag ni Abner habang naglalakad si Lola palayo sa kanya. Huminto lamang si Lola ngunit hindi niya na ito nilingon pa. "Tandaan mo na mananatili kitang mamahalin kahit aswang ako. Mananatili kitang gagabayan mula sa kadiliman at kahit saan ka man magpunta, ililigtas kita kapag nalagay ka sa panganib." Iyon ang mga huling narinig ni Lola mula kay Abner. At pagkatapos noon ay nagpatuloy na si Lola sa paglalakad pauwi sa kanyang magulang. Simula noon ay wala nang aswang na umaali-aligid kay Lola, sapagkat pinaniniwalaang binabantayan siya ni Abner. At sa katunayan nga po nun, Kuya Chris, may lalaking hindi namin kakilala ang nagtungo sa lamay ni Lola noon. Isang gabi bago ang libing, hinala naming si Abner iyon na walang sawang ginabayan si Lola hanggang sa kamatayan nito. Ang lalaking ito ay saglit lang na sumilip sa kabaong ni Lola. Matapos nitong yumuko ay hindi na ito nagpaalam at umalis na. Wala namang naglakas loob na lumapit sa kanya. Mabuti na lamang at naikwento sa akin ito ng aking Lola Karing bago siya yumao. Isang tunay na pag-ibig ang kanyang pinanindigan noong siya ay nabubuhay pa. Hindi na rin siya nag-asawa pa. Isa lang ang taong pinili niya. Habang ikinukwento ito ni Lola sa akin noon, napapaluhang napapangiti siya. Isang patunay na isang tunay na pagmamahal at pag-ibig para sa isang aswang. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento. Maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Dino. Naranasan na ba ninyo ang tumanggap ng mga pagkain mula sa mga taong hindi pa ninyo lubusang kilala? Paano kung ang kanilang binigay sa inyo ay isa palang patibong upang ikaw ay mahulog sa kanilang bitag? Magandang araw po, Kuya Chris. Itago na lamang ninyo ako sa pangalang Michael. Tubong, Batangas. Nais ko lamang ibahagi ang tungkol sa buhay ng aking lola. Taong 1976. Dumanas ng labis na kahirapan sina Lola Edita at ang kanyang pamilya sa Bohol. Nabaon sila sa utang bunsod ng kahirapan. Mayroon silang malawak na taniman at mga alagang hayop. Subalit hindi iyon naging sapat upang matugunan ang kanilang mga pangangailangan, lalo na't na-admit sa ospital ang asawa ni Lola Edita na si Lolo Eduardo. Ang laki daw ng halaga ng kanilang babayaran sa ospital. Kasi naman, Kuya Chris, mayroon kasing kanser sa dugo si Lolo Eduardo. Pabalik-balik daw sila sa ospital at tila hindi naman daw gumagaling si Lolo. Naubos na ang kanilang mga alagang hayop kagaya ng kambing, baka at mga kalabaw. Dahil ipinambayad nila iyon sa ospital, pero wala pa rin yung saysay
sapagkat hindi nagtagal ay binawian ng buhay si Lolo Eduardo. Mula nang pumanaw si Lolo, hindi raw naging madali ang buhay nila ni Lola sapagkat wala na siyang katuwang sa paghahanap buhay. 10 raw ang mga anak ni Lola Edita at kasama na roon si Mama. Ang kanilang buhay ay parang buhay ng manok. Isang kahig, isang tuka. Minsan nga ay naranasan pa nila ang matulog sa gabi ng hindi man lang kumakain. At minsan naman ay nag-uulam lang sila ng asin. Ganyan ang klase ng buhay na dinaranas ni Lola Edita at ng kanyang 10 mga anak. Dahil doon, napilitan si Lola na makipagsapalaran sa Maynila upang maghanap ng trabaho bilang isang kasambahay. Kailangan niyang buhayin ang kanyang mga anak sapagkat wala na si Lolo. Sa tulong ng mga kakilala ni Lola Edita ay nakapaghanap siya ng trabaho sa Maynila bilang isang kasambahay. Nang makarating si Lola Edita sa Maynila at nang makilala niya ang kanyang amo, pinatunayan niya na handa talaga siyang magtrabaho. Unang araw pa lang daw ni Lola sa trabaho ay ipinakita na niya ang kanyang kasipagan. Ginawa niya ang kanyang mga tungkulin bilang isang kasambahay. Ang sipag mo naman, Edita. Hindi ako nagkamali na ikaw ang pinili ko na maging kasambahay namin. Wika ng amo ni Lola Edita na si Monica. Abot tayo nga raw ang ngiti ni Lola Edita sapagkat pinuri siya ng kanyang amo. Kailangan ho talagang magsipag dahil ito ang nararapat. Sagot ni Lola Edita na sinabayan naman ng pagguhit ng ngiti sa kanyang labi. Larawan ka ng mga katulong na hinahanap ko. Kung lahat ng mga katulong ay kasing sipag mo, hindi masasayang ang perang isasahod namin. Wika ni Monica habang nakangiti. Si Monica ay isang nurse at madalas ay gabi na siya kapag umuuwi. Meron siyang 2 anak na nag-aaral sa elementarya at si Lola Edita ang nag-aasikaso sa mga bata. Samantalang ang asawa naman ni Monica ay isang seaman at palaging wala sa kanilang bahay sapagkat busy sa trabaho. Sandali lang po mama, paliliguan ko muna sina Lenlen at Miko. Magpahinga ka muna riyan. Alam kong napagod talaga kayo sa trabaho niyo eh. Sabi ni Lola Edita sa kanyang amo. Sige Edita, mabuti ka pa, alagang-alaga mo ang mga anak ko. Hindi gaya ng ibang mga naging kasambahay ko. Wika naman ni Monica. Ngumiti lamang si Lola Edita at saka binagtas na niya ang daan patungo sa kwarto nila Lenlen at Miko. Masaya niyang pinaliguan ng mga ito. Isang araw, habang nagdidilig si Lola Edita ng mga halaman, ay nagulat siya nang biglang may nagsalita sa labas ng gate. Hi, magandang umaga sa'yo. Ikaw ba ang bagong kasambahay rito sa malaking bahay ni Monica? Tanong ng isang babae kay Lola Edita na sa tingin niya raw ay 50 anyos na. Pangiti-ngiti pa ito habang nakatayo sa labas ng gate at tila ba kanina pa nitong pinagmamasdan si Lola Edita. Magandang araw rin ho sa inyo. Opo, ako yung bagong kasambahay rito ni Ma'am Monica. Sagot naman ni Lola Edita na sinundan ng paglitaw ng kanyang matamis na ngiti. Tumigil muna siya sa pagdidilig. Ganun ba? Ay napakaswerte mo naman dahil ang bait ng iyong amo. Sana'y magtagal ka riyan. Wika ng babae kay Lola. Oo nga ho tama ho kayo. Mabait talaga si Ma'am Monica. Pagsasang-ayon naman ni Lola. Oo nga pala, kanina pa tayong nag-uusap dito pero hindi man lang tayo nakapagpakilala sa isa't isa. Ako nga pala si Susan. Ikaw, ano ang pangalan mo? Pagpapakilala ng babae. Ako si Edita. Sagot ni Lola
at saka muling ngumiti kay Susan. Ang ganda naman ng pangalan mo. Pwede ba tayong maging magkaibigan? Tanong ni Susan kay Lola. Natuwa naman si Lola sa tanong na iyon ni Susan sapagkat magkakaroon na siya ng kaibigan. Mukhang mabait naman daw si Susan, kaya hindi nagdalawang isip si Lola Edita na makipagkaibigan dito. Oo naman, pwedeng-pwede talaga tayo maging magkaibigan para naman may katsismisan naman ako minsan kapag free time ko. Sambit ni Lola na ikinatuwa naman ni Susan. Talaga ba, Edita? Kung ganon, magkaibigan na tayo mula ngayon. Parang hindi pa makapaniwala si Susan sa sinabi ni Lola. Ngunit halata sa mga mata nito na masaya siya sapagkat pumayag si Lola na makipagkaibigan sa kanya. Oo nga, magkaibigan na tayong dalawa. Naku naman, parang ayaw mo pang maniwala, Susan. Sambit ni Lola Edita. Hindi naman sa ganon. Naniniwala naman ako. Kung kailangan mo ng kakwentuhan, katukin mo lang ako sa pulang gate na iyon. Diyan ako nakatira. Wika ni Susan at saka itinuro ang sinasabi nitong pulang gate. Naku, magkapit-bahay lang naman pala tayo. Mabuti nga at mapupuntahan kaagad kita kapag kailangan ko ng kausap. Masayang sambit ni Lola Edita na sinuklian naman ni Susan ng abot tengang ngiti. Mula noon, naging magkaibigan na sina Lola Edita at Susan. Madalas siyang pinupuntahan ni Susan, lalo na kapag napapadaan ito at naaabutan niya si Lola na nagdidilig ng mga halaman. Kaya naman, mas lalo silang naging malapit sa isa't isa. Pakiramdam ni Lola ay komportable siya kay Susan. Bukod kasi sa mabait na ito, masaya pa ang kausap. Halos magkasing edad lang sina Lola Edita at Susan. Isang araw, habang nagwawalis si Lola Edita sa labas, ay bigla siyang tinawag ni Susan. Kaagad namang lumingon si Lola at bumungad sa kanyang mga mata ang plato na dala-dala ni Susan. Akala ko kung sino ang tumatawag, ikaw lang naman pala yan, Susan. At saka ano ba yung dala-dala mo? Tanong ni Lola Edita habang ang kanyang mga mata ay tutok na tutok sa puting plato na hawak ni Susan. Ito? Dinuguan to, Edita. Dinala ko ito para sa'yo. Nagluto kasi ako kanina at naisipan kong bigyan ka para naman matikman mo ang masarap kong luto. Nakangiting tugon ni Susan kay Lola. Tila ba nang aakit ang tono ng kanyang boses. Naku naman, Susan, nag-abala ka pa. Baka wala nang natira sa inyo ha dahil pinamigay mo na. Sambit ni Lola Edita. Nahihiya siya at parang ayaw niyang tanggapin ang dinuguan na inaalok ni Susan. Huwag kang mag-alala, Edita. Marami ang niluto ko. Sa katunayan, marami pa akong natira roon. Tapos nang kumain ng asawa ko at ang 3 kong mga anak, kaya wag mo nang isipin ng kulang. Sabi pa ni Susan. Tila ba pinipilit nito na tanggapin ni Lola ang dinuguan. Hindi na nakatanggi pa si Lola Edita. Tinanggap na niya ang ulam na dala ni Susan. Maraming salamat dito sa dinuguan mo, Susan. Ang bango nito ah. Sambit ni Lola nang tanggapin niya ito. Naaamoy niya raw ang nakatatakam na bango ng mainit na dinuguan ni Susan. Walang anuman, Edita. Magpakabusog ka ha. Oo siya. Ako aalis na sapagkat ako'y maglalaba pa. Babalik na lang ako rito mamayang hapon o bukas para kunin ang plato ko. Wika ni Susan. At saka kinindatan niya pa raw si Lola. Natawa naman si Lola Edita dahil sa ginawa nito. O sige, salamat ulit, Susan. Mag-iingat ka sa daan na. Sabi ni Lola. Ngumiti naman si Susan sabay sabing, Nako, sila ang mag-iingat sa akin. Pagkatapos noon ay umalis na si Susan. Naiwan si Lola Edita na nakabalandra ang ngiti sa kanyang labi.
Nang tuluyan nang makaalis si Susan, ay pumasok na si Lola Edita. Dala-dala niya ang plato na mayroong dinuguan. Wow, mukhang masarap ito ah. Amoy palang nakakatakam na. Sambit ni Lola Edita habang siya'y naglalakad at nalalanghap niya ang mabangong luto ni Susan. Yun ang unang pagkakataon na binigyan siya nito ng pagkain. Kaagad na kumuha ng kanin si Lola at saka pumuesto sa mesa. Mag-isa lamang siya noong mga oras na iyon sapagkat nasa trabaho si Ma'am Monica samantalang si Miko at Lenlen ay nasa paaralan. Maaga niya pang inasikaso at hinatid ang mga bata sa paaralan. May tinatago palang talent sa pagluluto si Susan. Napakasarap nitong luto niya. Nakakaganang kumain. Masayang sambit ni Lola Edita habang mag-isa niyang nilalantakan ng dinuguan na ipinares niya sa kanin. Sa sobrang sarap ay naparami niya raw ang kanyang kain hanggang sa hindi niya namalayan na naubos niya na pala ang dinuguan. Nako, naubos ko talaga ang dinuguan ni Susan. Iba talaga kapag siya ang nagluto, napaparami ang kain ko. Wika ni Lola Edita habang nakatitig siya sa kanyang plato na wala ng laman. Busog na siya habang nakapinta sa kanyang labi ang malapad na ngiti. Pagkatapos kumain ni Lola Edita, ay nilinis niya ang hapagkainan at saka ipinagpatuloy na niya ang kanyang mga gawain. Nang sumapit ang hapon ay sinundo niya sa paaralan sina Lenlen at Miko. Habang naglalakad sila pauwi ay nakasalubong niya sa daan ang kanyang kaibigan na si Susan. Huminto muna sila saglit at saka nag-usap pa. O Edita, kamusta naman ang bigay kong dinuguan? Ayos lang naman ba ang timpla? Nakangiting tanong ni Susan kay Lola. Abay syempre, ang sarap-sarap ng luto mo Susan. Naubos ko nga ang isang plato eh. Ikaw hindi mo sinasabing may tinatago ka palang talento sa pagluluto. Wika ni Lola Edita na ikinakislap naman ng mga mata ni Susan. Waribay tuwang-tuwa ito sa tinuran ni Lola. Pagkatapos nilang mag-usap, ay nagpaalam na si Lola Edita kay Susan. Marami pa kasi siyang gagawin at nagmamadali na rin sina Miko at Lenlen na umuwi. Binihisan niya ang mga ito ng damit pambahay at saka nagluto na si Lola Edita para sa kanilang hapunan habang nanonood naman ng TV ang mga bata. Nang sumapit ang gabi, dumating na si Ma'am Monica. Sabay na silang kumain at pagkatapos ay tumungo na sila sa kani-kanilang mga kwarto upang matulog. Bandang 11:00 ng gabi, nagising daw si Lola Edita. Sobrang sakit ng kanyang tiyan. Napapabalikwas pa siya sa kama, bunsod ng labis na sakit na parabang pinagtatatadtad ang kanyang tiyan. Madilim ang paligid at nakabibingi ang katahimikang namamayani. Subalit, hindi mapigilan ni Lola ang mapadaing. Ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang tiyan. Napahawak siya rito sapagkat hindi niya na talaga matiis ang labis na sakit. Hindi niya maintindihan ang sakit na nararamdaman nung gabing iyon. Ang sakit ng kanyang tiyan ay sinabayan daw ng pag-init ng kanyang buong katawan. Hindi makatulog si Lola Edita. Gulong-gulo ang kanyang isip. Hindi niya alam kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. May mga pagkakataon na tumutungo si Lola Edita sa lababo upang sumuka. Pakiramdam niya ay mababaliw raw siya sa sobrang sakit ng kanyang tiyan. Tiniis niya ang sakit hanggang sa nakatulog siya. Kinaumagahan, nagising si Lola dahil sa tilaok ng mga manok. Humahalik na ang sinag ng araw sa lupa. Ngunit walang ganang bumangon si Lola. Para bang pagod daw ang kanyang buong katawan. Yung tipong ayaw niyang magtrabaho.
Gusto niyang matulog na lamang buong araw. Edita, umaga na. Gumising ka na riyan. Dinig ni Lola ang pagtawag sa kanya ni Ma'am Monica. Ngunit pinili niyang manahimik. Maging ang kanyang bibig ay tinatamad daw magsalita. Edita, umaga na. Naku naman, malilit na ang mga bata. Sunod-sunod na sigaw ni Ma'am Monica. 7:00 na kasi ng umaga at ilang minuto na lang ay magsisimula na ang klase nila Miko at Lenlen. Ngunit hindi pa rin nakabihis ang mga ito. Tila kakaiba ang umagang yon. Bigla na lang daw nawalan ng gana si Lola Edita sa lahat. Gising ka na pala. Kanina pa ako tawag ng tawag sa iyo ah. Hindi ka man lang sumasagot. May pasok pa ang mga bata. Asikasuhin mo muna sila. Sermon ni Ma'am Monica. Hindi na ito nakatiis kaya binuksan niya ang kwarto ni Lola. Nakabihis na raw si Ma'am Monica ng uniforme nito bilang isang nurse at tutungo na sana sa ospital. Masama ang pakiramdam ko ngayon. Wika ni Lola sa mahinang boses. Ganun ba? Sige, magpahinga ka muna riyan. Ako na muna ang bahala sa mga bata. Mahinahong turan ni Ma'am Monica. Talaga namang mabait si Ma'am Monica at ang swerte raw ni Lola Edita sa kanya. Imbis na magalit ay inintindi niya raw ang kalagayan ni Lola. Buong araw na walang kibo si Lola. Nasa loob lamang siya ng kanyang kwarto at hindi siya lumalabas upang kumain. Pakiramdam niya ay wala siyang ganang kumain. Ayaw niya raw ng kanin at mayroon siyang pagkain na gustong kainin. Napansin din ni Lola na parang naghahanap siya ng dugo ng tao o kahit dugo ng anong hayop. Ano ba itong nangyayari sa akin? Kinain ko lang naman ang dinuguan ni Susan ah. Pero bakit tila naghahanap na rin ako ng dugo? Tanong ni Lola Edita sa kanyang sarili. Naguguluhan siya sa mga kakaibang nangyayari sa kanya. Nang sumapit ang gabi, dumating na si Ma'am Monica galing sa trabaho. Kaagad niyang pinuntahan si Lola Edita sa kwarto upang kumustahin ang kalagayan ni Lola. Edita, kamusta naman ang pakiramdam mo? Kumain ka na ba? Ito dinalhan kita ng pagkain. Mabait na turan ni Ma'am Monica habang hawak nito ang isang plato ng pagkain. Ayaw kong kumain. Ayaw ko ng kanin. Tipid na sagot ni Lola. Mahina. Ngunit tila may kahulugan ng tono ng kanyang boses. Naku naman, paano ka gagaling yan kung hindi ka kakain? Sige na kasi, kumain ka na. Pamimilit nito kay Lola Edita. At dahil doon, nagalit daw si Lola. Ayoko sabi. Ayokong kumain. Ang lakas daw ng sigaw ni Lola Edita. Takot na takot daw si Ma'am Monica nung mga sandaling yon, lalo na't ang talim ng mga tinging ipinupukol sa kanya ni Lola. Bunsod ng takot ay lumabas na lamang ito sa kwarto ni Lola. Yon ang unang pagkakataon na sinigawan niya si Ma'am Monica at hindi niya raw alam kung bakit ang bilis niyang magalit. Waribay ayaw niyang may kumakausap sa kanya. Bandang 12:00 ng gabi, nagising daw si Lola. Nariyan na naman daw ang pakiramdam na naghahanap siya ng preskang dugo. Tumayo siya tumarap sa salamin. Habang pinagmamasdan niya ang kanyang sarili, ay napansin niya raw ang unti-unting pag-iba ng kanyang muka. Mula sa kanyang orihinal na muka, ay naging pangit daw ang mukha ni Lola. Naging magulo ang kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay mistulang apoy na nagbabaga. Kasabay sa paglitaw ng kanyang mga pangil ay siya ring paghaba ng kanyang mga kuko.
Kinilabutan siya sa kanyang sarili habang nakaawang ang kanyang labi sa harap ng salamin. Ano to? Nagiging aswang ako? Tila hindi makapaniwalang tanong ni Lola sa kanyang sarili at muli na namang sumagi sa sulok ng kanyang isipan ang dinuguan na binigay ni Susan. Kung paano siyang nasarapan at kung paano niya iyon inubos. Doon na napagtanto ni Lola Edita na hinawaan siya ni Susan ng pagiging aswang. Dahil sa pagiging uhaw na uhaw sa dugo, tumungo raw sa labas si Lola upang maghanap ng kahit anong hayop. Natagpuan niya sa likod ng bahay ang kambing. Kaagad niya itong nginat-ngat sa bandang leeg at nilantaka ng preskang dugo nito. Sarap na sarap daw si Lola sa dugo ng kambing. Tila naibsan ng kanyang labis na pagkauhaw. Pagkatapos noon ay bumalik na siya sa loob ng bahay. Kinaumagahan, naglibot daw si Ma'am Monica sa likod upang tingnan ang kanyang mga alagang hayop. Nagulat daw ito kung bakit may ngat-ngat sa liig ang kambing. Tinatanong daw nito si Lola Edita, ngunit ang tanging isinasagot ni Lola ay, "Hindi ko alam." 2 araw nang napapansin ni Ma'am Monica ang biglang pag-iba ng mga kilos ni Lola Edita. Hindi na raw nagtatrabaho si Lola at madalas itong nakakulong lamang sa kwarto. Kapag tinatanong siya ay nagagalit daw si Lola. Nagtataka na sa kanya si Ma'am Monica. Minsan ay lumalabas daw si Lola Edita at nagbabaka sakaling makita niya si Susan. Ngunit ni anino nito ay wala siyang matagpuan. Mula nung araw na kinamusta raw ni Susan si Lola Edita tungkol sa ibinigay nitong dinuguan, ay hindi na sila muling nagkita pa. Nakapagtataka raw kung bakit hindi na siya dinadalaw ni Susan. Sa katunayan, hindi niya pangaraw na ibabalik ang plato ni Susan. Isang gabi, habang natutulog sina Monica at ang kanyang mga anak ay nagising daw si Lola. Natatakam na naman daw siya sa amoy ng dugo at parang gusto niya raw kumain ng lamang loob ng tao. Kaya naman ay dahan-dahan siyang humakbang patungo sa kwarto nila Ma'am Monica, Miko at Lenlen. Balak niya raw kainin ng mga bata. Tila ba nawawala siya sa kanyang matinong pag-iisip nung mga sandaling yon. Kaya sinamantala niya ang pagkakataong gapangin ng mga bata sapagkat masarap ang tulog ni Ma'am Monica. Dahan-dahan niyang hinila ang paa ni Lenlen. Balak niya sanang dalhin ito sa labas at doon sunggaban. Ngunit sa kasawiang palad, umiyak daw ang bata na naging dahilan ng pagkagising ni Ma'am Monica. "Anong ginagawa mo sa anak ko?" Pasigaw na tanong ni Ma'am Monica nang makabangon ito. Mula sa posisyong patagilid ay humarap si Lola Edita kay Ma'am Monica. Ganoon na lamang ang naramdaman nitong takot nang masilayan nito ang kakilakilabot na mukha ni Lola. Mukha ng isang aswang. Napasigaw ng malakas si Ma'am Monica ng aswang. Dahil sa malakas na sigaw nito ay napaatras daw si Lola. Mabilis namang tumakbo si Ma'am Monica patungo sa kusina. Kumuha raw ito ng itak. Nang makita ni Lola ang itak na hawak ni Ma'am Monica, ay binalak daw ni Lola na lumaban. Subalit wala siyang kaalam-alam na mayroon palang asinang nakakuyom sa palad nito. Kaagad nitong isinaboy ang asin kay Lola Edita at parang napapaso raw ang katawan ni Lola. Sobrang hapdi na hindi niya maintindihan. Unti-unti raw siyang nawala ng lakas kaya hindi siya nagkaroon ng pagkakataon na lumaban hanggang sa naramdaman niya na lang ang pag-agos ng kanyang dugo mula sa kanyang muka. Sigaw ng sigaw si Ma'am Monica ng "Halimaw ka!" at tinagaraw siya ni Ma'am Monica sa muka
at dahil doon ay tumalon si Lola sa bintana at nagtago sa mga kakahuyan. Mula nung gabing nasugatan si Lola sa muka, hindi na siya bumalik pa sa bahay nila Ma'am Monica, sapagkat natitiyak niya na kapag makikita nito ang sugat sa kanyang muka, malalaman nito na aswang si Lola. Kaya naman nagpakalayo-layo na lang si Lola at nang limos siya ng tulong ng mga tao sa Maynila upang makauwi lamang siya sa buhol. Kapag tinatanong siya ng mga tao kung ano ang nangyari sa kanyang muka, sinasabi niya na lamang na tinaga siya ng mga adik habang siya'y nanlilimos. Sa awa ng mga tao ay nakauwi si Lola Edita sa buhol. Dala-dala niya pa rin ang kanyang pagiging aswang at nananatiling lihim yun sa aming magpamilya. Labis na nagsisisi si Lola kung bakit tinanggap niya ang dinuguan mula kay Susan. Naisip niya na kung hindi niya iyon kinain, siguro'y hindi pa siya nahawaan ng pagiging aswang. Pagdating niya sa buhol, sinalubong naman siya ng kanyang mga kamag-anak. Kinausap niya ang mga ito ng masinsinan. Inamin niya ang nangyari sa kanya at ganun na lamang ang gulat ng kanyang mga anak. Hindi sila makapaniwala ngunit iyon ang buong katotohanan. Inilapit daw si Lola Edita sa mga manggagamot, ngunit huli na ang lahat. Ganap daw na isang aswang na si Lola Edita ng mga sandaling yon. Nabahala ang mga anak niya dahil maging sila ay natakot na rin dahil sa sitwasyon ng kanilang ina. Dumating din daw ang pagkakataong nagpapatali na daw ng kanyang mga kamay si Lola Edita upang hindi na siya makapanakit pa sa mga tao, lalong-lalo na sa mga anak niya. Nagpatuloy ito ng ilang linggo. Halos butot balat na si Lola dahil hindi na siya nakakakain ng normal na pagkain ng tao. Hanggang sa isang araw ay binawian na lang ito ng kanyang buhay. Sinunog ang katawang naiwan ni Lola Edita at ang abo nito ay isinaboy sa kalapit na ilog. Dito ko na po tatapusin ang malagim na kwento ng aking Lola Edita. Isang pagkain na nagbigay sa kanya ng dagok sa buhay at nagdulot ng mapait na hantungan sa kanyang kamatayan. Hanggang dito na lang po at maraming salamat po sa pagbasa ng aking kwento, Kuya Chris. God bless po sa ating lahat. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Michael. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.